Ang kwentong ibabahagi namin sa inyo para sa araw na ito ay tungkol sa isang matandang milyonaryo na naglagay ng pera sa kanyang mga damit upang subukin ang kanyang mga kasambahay. Dito ay magugulat siya kung sino ang papasa sa kanyang pagsubok na siya niyang pamamanahan ng mga ari-arian. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Benis, nakahanap ka na ba ng bagong kasambahay natin dito sa mansyon? Tanong ng 70 taong gulang na si Marcel sa kanyang kanang kamay na si Benis. Si Benis ay 40 taong gulang na. Nakaupo ang dalawa sa magkahiwalay na sopa sa kwarto ng matanda. Nakahanda pa ang tsaa at tinapay sa center table. Opo madam, nagpa-interview na po ako para doon. Bukas na po darating dito ang bago nating kasambahay. Tugon ni Benis. Ganun ba? Abay, mapagkakatiwalaan ba yan? Gusto ko sana ng kasambahay na mapagkakatiwalaan at hindi magnanakaw. 3 kasambahay na nagnakaw sa atin sa nakalipas na 5 taon. Sabi ng matanda. Kaya nga po madam, sa panahon po ngayon, bihira na lang talaga mga mapagkakatiwalaan. Pero huwag po kayo mag-alala. Based naman sa record ko, 30 years na sa serbisyo ang bago nating kasambahay. Sa buong 30 years niya naman sa trabaho, iisa lang po naging amo niya. Hindi po siya palipat-lipat ang trabaho. Talaga pong meron siyang loyalty. Ganun ba? Magandang senyalis yan kung ganun. Bakit daw ba siya nag-resign sa dati niyang trabaho? Namatay raw po kasi ang amo niya. Masyado raw siyang nalungkot kaya umalis na lang siya. Sabi nito. Ganun ba? Ba't sana nga ay mapagkakatiwalaan natin ang taong iyon? Bakit po madam? Hindi niyo po ba mapagkatiwalaan sina Aling Merlinda saka si Aling Rosana? Tanong niya. Hindi ko rin maintindihan, Benis, pero hindi ko talaga sila mapagkatiwalaan. Wala naman silang ginawang masama para hindi ko sila pagkatiwalaan. I see. Sana'y maging palagay ang kalooban niyo po sa bagong kasambahay na parating bukas. Umiti naman si Maricel. Si Maricel ay milyonarya at maraming negosyo sa iba't ibang panig ng bansa. Umaabot sa 300 million pesos ang kanyang net worth. Masasabing siya sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang kayamanan ay walang pamilya si Maricel. Ito ay dahil namatay ang kanyang nobyo noong pagkadalaga niya. Nangako sila ng nobyo noon na hindi sila maghihiwalay kahit na kailan. Kaya magmula nang mamatay ang nobyo ay hindi na nag-asawa pa si Maricel dahil nga alam niyang hinihintay siya nito sa langit. Alam ni Maricel na ilang taon na lang ang itatagal niya sa mundong ito. Kaya ang isa sa mga gusto niyang gawin ay ang mamahagi ng kanya mga kayamanan sa mga taong naging mabuti sa kanya at sa mga taong naging tapat sa kanya. At isa sa mga taong gusto niyang bahagian ng mga biyayang mayroon siya ay ang kanya mga tauhan sa bahay, na katulad na lamang ng mga kasambahay, hardinero, kusinero at kung ano-ano pa. Pero mapili si Marcel. Ayaw niya kung sino-sino lang ang bibigyan niya. Gusto niya ang kanyang mapaglalaanan ng pera ay mga taong mabubuti talaga ang kalooban. Ayaw niya magbigay ng kayamanan sa mga taong salbahe. Maraming beses na nag-iwan ng pera si Marcel sa kanyang mga damit. Ngunit lahat ng mga kasambahay na sinubok niya ay hindi nalagpasan ang kanyang pagsubok na yon. Ang lahat ng mga ito ay hindi ibinalik sa kanya ang pera. Kaya ngayon ay naghahanap siya ng panibagong kasambahay na tingin niya ay magiging worth it ng kanyang pamana. Bukod doon, kung sino man ang makakapasa sa kanyang pagsubok ay ito rin ang isasama niya patungo sa Amerika. Titira kasi siya roon sa loob ng 1 taon. Mas magiging malaki ang sasahurin ng kasambahay niya kapag nasa Amerika na sila dahil nga mawawalay ito sa pamilya nito. Kinabukasan ay dumating na nga ang bagong kasambahay nilang si Aling Josel, 50 taong gulang na ito. Stay in si Aling Josel at ka-roommate nito ang 2 pang kasambahay roon. Si Benis mismo ang sumalubong kay Aling Josel sa may gate at pinapasok ito sa loob. Ipinakilala ito ni Benis sa 2 kasambahay.
at ipinakilala rin naman ni Binis ang dalawang kasambahay kay Aling Jose. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Maricel mula sa kwarto nito sa palapag ding iyon at nagtungo sa sopa sa sala. Siya si Maricel. Siya ang amo natin. Pakilala ni Binis. Umiti naman si Aling Josel. Magandang araw po, madam. Ako po si Josel, ang bago po niyong kasambahay. Sabi nito. Ngumiti rin naman si Maricel. Magandang araw din, Aling Josel. Sana'y maging maganda ang pagtatrabaho mo rito at tumagal ka rin dito sa mansyon. Sabi niya. Sana nga po, madam. Ang hinahanap ko lang naman po sa isang amo ay isang taong pinapahalagahan ako bilang tao. Iyon lang po ang importante sa akin at magiging tapat naman po ako sa inyo sa lahat na magiging amo ko. Sabi nito. Umupo si Maricel sa sopa at sinabihan ang mga kasambahay at si Binis na umalis na upang makausap nito ng one-on-one si Aling Josel. Sinunod naman siya ng 3 hanggang sa sila na lang ang natira sa sala. Ilan taong ka na, Josel? Tanong ni Maricel. 50 taong gulang na po ako, madam. I see. 20 years na, mas bata ka sa akin pero napakabata mo pa rin tingnan. Sabi nito. Na-overwhelm naman si Josel sa papuring ito ng matanda. Hindi naman po. Kayo nga rin po. Mas bata po kayong tingnan sa edad nyo. Nga pala, may anak ka na ba? Tanong nito. Mayroon po. 6 po lahat ang mga anak ko. 3 po ang nag-aaral sa college. Tapos 2 po sa senior high. Sabi niya. Oh, mabuti naman at napag-aral mo silang lahat. May asawa ka ba? Patay na po ang asawa ko. Namatay po siya 10 years ago. Ganun ba? Kung ganun, mag-isa mo silang itinataguyod? Siguradong mahirap yung para sa'yo. Sabi niya. Mahirap po pero kailangan ko pong tiisin para sa mga anak ko. Huwag ka mag-alala. Siguradong mapagtatapos mo rin silang lahat. Mababait po sila, madam, kaya naniniwala po ako na makakapagtapos sila ng pag-aaral. O paano? Ituturo sa ni Binis ang lahat ng mga dapat mong malaman dito sa bahay. Kahit bukas ka na magsimula. Sa ngayon ay ipamilyarize mo mula itong buong mansyon, okay? Pagod ka na ha? Pwede ka muna magpahinga sa magiging kwarto nyo. Okay po. Salamat po, madam. At itinuro na nga sa kanya ni Binis ang magiging trabaho niya. Tuwing linggo ay ang kanyang day off. Nang matapos ipaliwanag ni Binis sa kanya ang lahat ay nagtungo na siya sa malaking kwarto kung saan kasama niya roon sina Aling Merlinda at Aling Rosana. Halos hindi naman nagkakalayo ang mga edad nila. Doon ay nagkakamustahan sila at nagkukwentuhan ng tungkol sa kanilang mga pamilya. Naikwento pa ni Aling Josel ang mga naging karanasan niya sa dati niyang employer. Ganon din naman ang naging kwento ni na Aling Merlinda at Aling Rosana. Nang araw ding iyon ay naging panatag din kaagad ang kanilang mga kalooban. Kinabukasan niya ay nagsimula na sa pagtatrabaho si Aling Josel. Hindi naman siya nahirapan sa unang araw niya ng trabaho dahil nga ginagabayan naman siya ni Binis at ng 2 pang kapwa kasambahay. Naging maganda rin ang unang linggo niya sa mansyon dahil ang lahat ay mabuti sa kanya. Samantala, nang maglinggo ay umuwi muna si Aling Josel sa kanilang tirahan sa Pasay upang bantayan at kamustahin ang mga anak. Oh, mama, kamusta po ang unang linggo ng trabaho niyo? Tanong ng panganay niyang si John. Ngumiti si Aling Josel. Ayun, mabuti naman. Mababait lahat ng tao sa bahay. Pati ang amo ko at napakabait din. Kayo na mga kapatid nyo, kamusta naman? Mabuti rin po, mama. Mababait din po sila nitong nakaraan. Sabi ni John. Mama, may project po kami sa school. Kailangan namin ng 1,000. Sabi ng anak niyang si Francine na senior high school. Ha? Kailan naman daw ang deadline yan? Sa susunod na linggo na po Pero mas maganda po kung makakabayad na po ako na mas maaga. Naku anak, hintayin ko lang ang sahod ko ha. Sa susunod na linggo yun okay? Hindi pa ako sumasahod Sige po mama, wala naman pong problema. Nagsalita ang isa pa niyang senior high school na anak na si Ronaldo. Mama,
Kailangan ko rin po ng 1,000. May pupuntahan kami. Kapag sumama kasi ako roon, may +5 po ako sa report card. Naku, kailan naman ang deadline yan, anak? Sa Monday na po. Sa Monday na po sana. Okay, sige. Sisikapin kong umutang sa mga kakilala ko, ha? Kinabukasan ay muli nang pumasok sa trabaho si Aling Giselle. Habang kumakain sila ni na Aling Merlinda at Aling Rosana sa kusina ay naisipan niyang utangan ang mga ito. Aling Merlinda, Aling Rosana, may pabor sana ako sa inyo kung maaari lang. Nahiyang sabi ni Aling Giselle. Oh, ano yun, Aling Giselle? Tanong ni Aling Rosana. Kasi kailangan ng mga anak ko ang pera para sa school nila. Yung 2 kong anak, kailangan nila ng tag 1,000. Baka naman may papautang kayo sa akin dyan. Naku, pasensya na Aling Giselle. Wala rin ako may papautang sa iyo sabi ni Aling Rosana. Ganon din ako, Aling Giselle. Parehas lang din tayo. May mga nag-aaral din akong anak. Sabi naman ni Aling Merlinda. Ganon ba? Sige lang, hayaan nyo na. Maghahanap na lang ako ng ibang pagkakautangan. Malungkot na sabi ni Aling Giselle. Oo, Aling Giselle, ganon na lang ang gawin mo. Pasensya na ha, mahirap lang din talaga kasi kami, sabi ni Aling Merlinda. Samantala, nasa labas lamang ng kusina si Venice at naririnig niya ang lahat ng pag-uusap ng kasambahay niyang roon. Matapos niyang marinig yon ay kumatok siya sa pinto ng kwarto ng kanilang amo. Bukas yan, sabi ng matanda, kaya binuksan na nga ni Venice ang pinto. Pumasok siya at nilapitan ang amo na nakaupo sa sopa nito. Ano yun, Venice? May importante ka bang sasabihin sa akin? Mayroon po, madam. Kasi narinig ko po si Aling Giselle na nangungutang ng pera kina Aling Merlinda at Aling Rosana. Nangungutang siya ng 2,000. Kailangan daw ng mga anak niya. Naawa naman po ako kasi sa kanya, kaya naisip ko na magpunta sa inyo. Baka gusto po niyong bigyan siya ng advance salary. Ganun ba? Mahirap talaga magkaroon ng mga anak na pinag-aaral sa panahon ngayon. Talaga napakagastos na. Wala namang problema sa akin na magbigay ng advance salary. May naisip na plano si Maricel. Ay, teka. Hindi ko siya bibigyan ng advance salary sa ngayon. Pero may naisip akong ibang plano. Nagtaka naman si Venice. Ano po yun, madam? Maglagay ka ng 2,000 sa mga damit ko sa labahan. Gusto ko subukin kung gaano siya katapat. Kapag kinuha niya ang 2,000, ang ibig sabihin ay hindi siya mapagkakatiwalaan. Kapag isinauli niya sa akin ang 2,000, ang ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan natin siya. Ganun po ba? Paano po kapag hindi pala siya mapagkakatiwalaan? Tatanggalin niyo po ba siya sa trabaho? Hindi naman. Mananatili pa rin naman siya sa pagsisilbi sa bahay. Pero gusto ko lang subukin kung mapagkakatiwalaan nga ba siya para naman may sama natin siya pagpunta natin sa Amerika. Okay po, sige po. Maglalagay po ako ng 2,000 sa jacket po ninyo mamaya. Uutusan ko po siya maglaba ng mga damit niyo bukas, sabi nito. Maraming salamat, Venice. At nagabot na nga ng 2,000 si Maricel kay Venice. Isinagawa na nga nila ang kanilang plano. Kinabukasan, habang nagwawali sa sala si Aling Giselle ay nilapitan siya ni Venice. Aling Giselle, yung mga labahin niya pala ni madam. Pakikuha na lang sa kanyang kwarto, ha? Magalang na sabi ni Venice. Sige po, madam. Venice na lang ang itawag mo sa akin, okay, Aling Giselle? Nakangiting sabi ni Venice. Ganun po ba? Sige po. At huwag mo rin po akong ipo dahil mas bata naman ako sa inyo. Sige, Venice. Salamat. Kukunin ko kapag tapos ko rito. Nang matapos nga ni Aling Giselle ay kumatok siya sa pinto ng kwarto ng amo. Pinapasok naman siya ni Maricel. Magandang araw po, madam. Kukunin ko lang po yung mga labahin po para po malabang ko na. Sige, pakikuha na lang doon, please. Sabi ng matanda at itinuro nga ang basket na naglalaman ng mga labahin niya. Kinuha naman ito ni Aling Giselle.
at nagpunta na sa washing area. Habang nasa kalagitnaan ng pagbabaligtad ng mga damit si Aling Josel ay nagring ang phone niya. Tumawag ang anak niya kaya huminto muna siya sa ginagawa at sinagot ang tawag. Oh, hello anak. Mama, may nautangan na po ba kayo? Kailangan na raw po kasi namin bukas eh. Kapag hindi po ako nakapagbayad, baka bumaba po ang grades ko. Sabi ng anak. Nako anak, pasensya na. Wala pa ako mautangan eh. Hala ma, paano po yun? Wait lang, maglalaba muna ako. Pagtapos ko maglaba, tatawagan ko ang tita mo kung may pera na ba siya. Baka makautang pa ako sa kanya. Oo, sige ma. Sana makautang na kayo kasi sayang din yung malaking grades eh. Alam ko anak. Sige na, ibababa ko na ito para makapagsimula na ako sa paglalaba at maaga ko itong matapos. Ipinagpatuloy nga ni Aling Josela ang pagbabaligtad ng mga damit at nang matapos ay inuhulog na niya ito sa automatic washing machine. Habang hinihintay niya na matapos ang nilalaban ay kung sino-sino ang tinawagan niya na kakilala na maaaring magpautang sa kanya. Tinawagan niya ang isang kaibigan na may utang sa kanya. Hello Mare, kamusta ka dyan? Hello Mare, ayos naman, napatawag ka yata. Mare, naalala mo pa ba yung utang mo sa akin na 2,000? 5 taon na kasi yun. Hindi ko lang sinisingil kasi nagbabaka sakali ako na baka maalala mo at bayaran ako. Kung hindi ko lang kailangan ng pera hindi ko na sana yun sisingilin pa. Nako Mare, 5 taon? Wala na ako maalala na may utang ako sa iyo na ganon. Sana hanggang maaga pinaalala mo sa akin para nabayaran ko kaagad. Naalala mo pa ba nung nakita tayo sa palengke nung isang araw? Ang sabi mo sa akin kakapanganak lang nun ng anak mo at kailangan nyo ng pambili ng mga lampin at gatas. Tapos ang sabi mo babayaran mo ako sa katapusan. Naku, totoo ba yan Mare? Baka naman ginugulangan mo lang ako. Wala talaga ako maalala 5 taon? Diyos ko, wag naman ganon. Dapat pinapaalala mo para naman maalala ko. Paano ngayon yan? Hindi ko alam kung nagsasabi ka ba ng totoo kung ano. May chat ba tayo nun? Para naman may ebidensya ka? Wala Mari. Hindi ka naman nangutang sa chat. Nagkataon lang talaga na nagkasalubong tayo sa palengke. Nako Mare, pasensya na pero hindi ko mababayaran yun kasi hindi ko naman talaga maalala. Buti sana ako naalala ko. Wala namang problema sa akin na magbayad. Mare, 5 taon pa lang yun. Hindi mo naman yun makakalimutan kaagad. Hindi mo naman tayo ganun katanda para magkaulyanin. Hindi na nakatanggap ng tugon si Aling Josel dahil binabaan na siya ng kumare ng phone. Sinubukan pa niya itong tawagan ulit ngunit hindi na niya ito makontak. Ito ay dahil blinak na siya nito. Napabuntong hininga na lamang si Aling Josel at tinanggap ang katotohanan na hindi na siya mababayaran pa ng kaibigan. Marami pa siyang tinawagan na kakilala ngunit wala man lang ni isa sa mga ito ang nakapagpautang sa kanya. Lubos na nanghihinayang si Aling Josel. Hindi na niya alam ngayon kung saan siya kukuha ng 2,000 para sa kanyang 2 anak. Habang inihintay na matapos ang nilaban ay naalala niya ang wedding ring nila nung yumaong mister. 10,000 ang bilinon ng kanyang yumaong asawa at malaki ang sentimental value nito sa kanya. Kinuha niya ito sa kanyang bag sa kanyang kwarto at dinala sa washing area. Doon niya ito pinagmasdan. Sa ngayon ay wala siyang ibang magagawa kung hindi ang isang lamo na ito sa phone shop. Habang pinagmamasdan niya ang wedding ring ay saktong pumasok sa loob ng washing area si Binis. Ano yan, Aling Josel? Ito ba? Wedding ring namin ng yumao kong asawa. Oh, I see. Bakit mo yan dinala rito sa washing area? Tumawag kasi ang anak ko. Kailangan daw niya ng pera. Wala naman akong ibang mautangan kaya kailangan kong isang itong wedding ring namin ng asawa ko. Ha? Bakit hindi ka humingi kay Madam Aling Josel? Nakakahiya naman. Binis, kung manghihingi ka agad ako kay Madam kabago-bago ko pa lamang dito. Kung sa bagay, wala rin naman siguro masama kung isasangla mo yung wedding ring nyo. Tutubusin mo rin naman yan, di ba?
Oo, Binis. Pagkakuha ko ng sahod ko, itutubusin ko rin ito kaagad. Okay, sige. Good luck na lang, Aling Josel. At umalis na nga si Binis. Halos isang oras nagpaikot-ikot sa washing machine ang mga damit ni Maricel. May dryer na ito roon at tuyong-tuyo na rin. Matapos niya itong labhan ay pinalansya niya ang mga ito. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagpapalansya ay kumuha sa kanyang atensyon ang perang papel na nakasuksok sa bulsa ng isang jacket. Nang kunin niya ito ay nakita niya roon ang 2,000. May 2,000 pala rito. Diyos ko, buti hindi nasira. Sabi niya at itinabi ang 2,000. Pagkatapos ay pinagpatuloy rin niya ang pamamalansya. Habang nasa kalagitnaan siya ng pamalansya ay sumagi pa sa isip niya na paano kung kunin niya ang 2,000 yon upang may maibigay na siya sa kanya mga anak nang hindi kailangang isangla ang kanyang wedding ring. Ngunit binura din niya ito kagad sa utak niya. Alam kasi niyang masamang gawain yon at kailanman ay hindi niya ito ginawa sa loob ng 30 years niyang paninilbihan sa dati niyang employer. Madalas na kasi siyang makakita ng mga pera sa bulsa ng mga labahin ng amo noon at palagi niya itong ibinabalik. Wala ni isang pagkakataon nakakita siya ng pera doon na kung saan ay palihim niya itong kinuha. Nang matapos plansyahin ang mga damit ay inilagay niya itong muli sa basket at nagtungo sa kwarto ng amo. Kumatok siya sa pinto at pinapasok naman siya ng amo. Ito na po mga damit niyo, madam. Tapos na po. Ay, maraming salamat, Aling Josel. Ilagay mo na lang dyan at ako na ang bahalang maglagay niyan sa cabinet ko. Sige po, madam. Nga po pala, may nakita po akong 2,000 sa jacket nyo. Nakalimutan nyo po yata. Sabi ni Aling Josel at inabot sa matanda ang pera. Natuwa naman si Maricel. Ay, ganun ba? Maraming salamat kung ganun. Kaya pala hanap ako ng 2,000 ito. Nandiyan lang pala. Sabi ni Maricel. Wala pong problema, madam. May ipag-utos pa po ba kayo? Wala naman, Aling Josel. Sige na, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Lumunok ng laway si Aling Josel. Nga po pala, madam. Pwede po ba akong lumabas saglit? Pwede naman, Aling Josel. Bakit nga pala? Kailangan kasi ng anak ko ng pera. Yung 2 kong anak. Isasangla ko sana itong wedding ring ko. Ganun ba? Sige, wala namang problema sa akin. Mag-iingat ka. Ngumiti naman si Aling Josel. Salamat po, madam. At nagpaalam na nga si Aling Josel na aalis. Nagbihis na siya sa kanilang kwarto at saka naman umalis. Pumasok naman si Binis sa kwarto ng amo. Nagpaalam daw na aalis si Aling Josel, madam. Oo, isasangla raw niya yung wedding ring nila ng kanyang asawa. Nga pala, Binis, may magandang balita ako sa'yo. Ano po yun, madam? Nakita ni Aling Josel yung 2,000. Tapos, sinauli niya sa akin. Maganda pong balita yan. Mukhang mapagkakatiwalaan natin siya. Pero hindi pa ako kumbinsido talaga. Gusto ko pa siyang subukan ng maraming beses. Maglalagay pa rin po kayo ng pera sa mga damit nyo? Oo, hindi lang siya. Pati sina Aling Rosana at Aling Merlinda. Gusto ko silang subuking lahat dahil mukhang masayang gawin iyon. Tumawa pa si Maricel. Ganun po ba? Kayo po ang bahala, madam. Nang araw ngang yon ay naisangla ni Aling Josel ang singsing sa halagang 3,000. Kagad niya itong ipinakash in at siya naman ang nag-send ito sa kanyang mga anak sa GCash. Maraming araw ang lumipas at isinagawa nga ni Binis ang inuutos sa kanya ni Maricel. Palagi siya naglalagay ng pera sa mga damit ni Maricel. Minsan ay si Aling Josel ang naglalaba. Minsan ay si Aling Merlinda at minsan naman ay si Aling Rosana. Minsan ay naglalagay siya ng 2,000. Minsan ay 3,000. At isang beses ay naglagay siya ng 10,000 nang utusan niya ang 3 na maglaba ng magkakahiwalay na araw. Sa lahat ng kanilang pagsubok ay namumukod tanging si Aling Josel lamang ang nagsasauli ng pera.
Sina Aling Merlinda at Aling Rosana kasi ay ibinubulsa nila ang pera. Isang araw ay muling inutusan ni Benice si Aling Josel na maglaba. Ngunit sumingit sina Aling Merlinda at Aling Rosana. Benice, ako na lang ang maglalaba ng mga damit ni Madam. Gusto ko kasi maglaba ngayon. Sabi ni Aling Merlinda. Hindi ako na Benice. Nasa mood kasi ako maglaba ngayon. Sabi ni Aling Rosana. Ganun ba? Magdesisyon na lang kayo kung sino ang gusto nyong maglaba. Sabi ni Benice. At dito nga ay nagtalo ang dalawang kasambahay. Matapos silang magtalo ay nagpasya silang si Aling Merlinda muna ngayon. Nagparaya na lamang si Aling Rosana at sinabing siya na lang sa susunod. Kaya lang Aling Merlinda, marami pang labahin sa loob ng kwarto ni Madam. At saka sira yung automatic washing machine kaya kailangan mo yung manumanuhin. Sabi ni Benice. Walang problema Benice, ayos lang yun sa akin. Sabi ni Aling Merlinda na asang-asa na may makukuha siyang pera ngayon. Okay sige. Aling Josel, ikaw na lang ang mamalengke at magluto ng tanghalian natin ngayon, okay yun? Sabi ni Benice. Sige po Benice, oo okay po yun, walang problema. At ipinasok na nga ni Aling Merlinda ang mga labahin sa washing area. Napabuntong hininga na lamang siya sa pagkadismaya na hindi niya magamit ang washing machine. Ang ginawa na lamang niya ay kinalikot niya ang mga bulsa ng mga damit, jacket at pantalon ng amo upang maghanap ng pera doon. Ngunit wala siyang nakita. Ay, Diyos ko, wala man lang biyaya ngayon. Tapos, ang dami pa nito at hindi ko pa magagamit ang washing machine. Nasa labas ng washing area si Aling Rosana at binuksan ng kaunti ang pintuan. Nakita niya kung paanong kinalikot muna ni Aling Merlinda ang mga labahin. Dito ay napagtanto niya ang rason kung bakit gustong gusto ni Aling Merlinda na ito ang maglaba. Pareho pala sila ng naiisip. Napangiti pa si Aling Rosana dahil hindi siya maglalaba ng ganong karaming mga damit. Maya-maya'y lumabas ng washing area si Aling Merlinda at nagkunwaring nahihilo. Aling Rosana, nandiyan ka pala. Bigla ako nahilo. Sabi niya at tumawak pa sa ulo para maging makapanipaniwala ang pag-arte niya. Naku, ayos ka lang ba? Hindi nga magpapahinga muna ako. Di ba gusto mo maglaba? Ikaw na muna maglaba sa mga labahin. Ha? Hindi no? Nahihilo nga rin ako Aray, ewan ko ba kung ano nakain ko kanina. Sabi ni Aling Rosana at nagkunwari ding nahihilo. Naku, di sinong paglalabahin natin itong mga damit? Baka magalit nito si Madam. Ewan ko sa'yo, bakit mo ba kasi ako inako kung nahihilo ka pala? Ikaw naman, ngayon ko lang naramdaman yung hilo. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinagpilitan pa kanina. Nasaan pa si Aling Josel? Nakalis na ba? Hindi pa yata, nandun pa sa kwarto, nagbibihis. Bilisan mo, at baka makaalis pa yon. At nagmadali na ngang umakyat si Aling Merlinda sa kanilang kwarto. At doon niya ay nakiusap kay Aling Josel na ito na ang maglalaba at siya na lang ang mamamalengke at magluluto ng tanghalian. Pasensya na Aling Josel sumakit lang talaga ang ulo ko sabi ni Aling Merlinda. Ganun ba? Mabuti pa magpahinga ka na muna rito. Ako na maglalaba pagkatapos ko mamalengke. Sabi ni Aling Josel. Hindi, ako na lang ang mamamalengke. Magagalit sa atin si Madam kung ikaw lang ang gagawa ng lahat. Kaya ko pa naman mamalengke. Hindi naman ito ganun kalala. Sigurado ka ha? Mahirap na kung bigla kang bumagsak na lang sa kalsada. Pag-aalala ni Aling Josel. Hindi, ayos lang ako Aling Josel. At inabot niya sa kanya ni Aling Josel ang pera na pambili. At siya na lamang ang naglaba ng mga labahin. Habang naglalaba siya sa washing area ay pumasok si Benice doon. Oh, Aling Josel, nasabi sa akin ni Aling Rosana na ikaw na raw ang maglalaba ng lahat ng mga ito? Sabi ni Benice. Oo nahilo raw kasi si Aling Merlinda kaya siya na lang ang mamamalengke. Ganun ba? Pwede mong gamitin yung automatic washing machine ha? Akala ko po sira yun. Akala ko rin sira pero gumagana pala. Sabi ni Benice.
Mabuti pala kung ganun. Magiging madali ang trabaho. Kaya nga pala, pagtapos mo dyan, punta ka sa kwarto ni Madam ha. May sasabihin siya sa'yo. Sige, Binis. At nilaban na nga ni Aling Josel ang mga labahin. Matapos itong labahan ay naligo na siya at nagpunta sa kwarto ng amo. Madam, pinatawag niyo na po ako, sabi ni Binis. Maupo ka dyan, Aling Josel. Utos ni Maricel na nakaupo sa sopa. Umupo nga sa sopa si Aling Josel. Kamusta ka naman, Aling Josel? Tanong ni Maricel. Ayos naman po, Madam. Ang totoo niyan ay may magandang balita ako sa iyo. Ano po yun, Madam? Pupunta ako sa Amerika sa susunod na taon. Gusto sana kitang isama roon. Iyon ay kung gusto mo lang sumama. Pero kapag sumama ka sa akin, madodoble ang sasahurin mo. Ilang taon po kaya tayo doon, Madam? 1 taon lang ako roon tapos babalik din ako rito sa Pilipinas. Kung 1 taon lang po yun, Madam, ayos lang naman po sa akin. Kailangan ko rin po kasi ng malaking pera para mapagtapos ko po ng pag-aaral ang mga anak ko. Huwag mo na ang problemahin ang mga yon, Aling Josel. Ako na ang magpapaaral sa kanila. Pinapaasikaso ko na kay Binis ang bayad sa tuition ng mga anak mo hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral. Lahat sila. Nagulat at hindi makapaniwala si Aling Josel. Totoo po ba yan, Madam? Oo naman. Totoong-totoo yun. Pero, bakit po? Napakabait niyo naman po. Naalala mo ba ang perang inilagay ko sa mga damit ko? Sinasadya kong ilagay yon doon para subukin kayong 3. At alam mo bang sa inyong 3 ay tanging ikaw lamang ang nagsauli sa akin ng pera? Ganun po ba, Madam? Salamat po kung sasaluhin niyo po ang pag-aaral ng mga anak ko. Malaking tulong po yun sa amin. Emosyonal na sabi ni Aling Josel. Walang problema. Bukod doon, gusto rin kitang bigyan ng 1 milyon. Gusto ko talaga kasi magbigay ng pamana sa mga taong gusto ko. Alam kong deserve mo yun, Aling Josel. Napaluhan na lamang si Aling Josel sa kanyang narinig. Maraming salamat po, Madam. Tatanawin ko pong utang na loob yun sa inyo habang buhay. Deserve mo yun. Dahil mabuti kang tao at mapagkakatiwalaan. Sana'y marami pa mga kasambahay ang maging katulad mo. Nang maghapunan niya ay sabay-sabay silang kumain doon. Kasama roon ang mga kasambahay. Dito inanunsyo ni Maricel ang pagpunta niya sa Amerika kasama si Binis at Aling Josel. Nainggit pa ang 2 kasambahay dahil gusto rin nilang magpunta sa Amerika. Na-insecure din sila dahil kung sino pa ang bago ay siya pa itong piniling isama ng amo patungo sa ibang bansa. Nagtataka siguro kayo kung bakit si Aling Josel ang pinili kong isama sa Amerika. Yun ay dahil nakikita ko ang kanyang katapatan. Sinauli niya sa akin ang mga perang nakikita niya sa mga damit ko. Iyon ang dahilan kaya siya ang pinili kong isama sa abroad. Sabi ni Maricel. Nagulat naman ang 2 kasambahay. Isa lamang palang pagsubok ang lahat at hindi nila naipasa ang pagsubok na yon dahil sa kanilang kagahamanan. Ngayon ay nanghihinayang sila at sising-sisi. Nang sumunod na linggo nga ay nakuha na ni Aling Josel ang 1 milyon mula kay Maricel. Hindi niya alam kung paano niya gagastusin ang perang yon. Gusto sana niya itong gamitin sa pangnegosyo. Pero kung gagawin niya ito ay wala magbabantay sa negosyo niya. Ayaw naman niyang umalis na lang bigla kay Maricel dahil lang sa 1 milyon na yon. Ang ginawa na lamang niya sa pera ay ipinang-ayos ito ng sira-sira nilang bahay. Mula sa 1 palapag na bahay ay nalagyan nila ito hanggang sa 3 palapag. Nakabili rin sila ng maraming appliances na gaya ng fridge, air conditioner, oven toaster, rice cooker at kung ano-ano pa. Nang sumunod na taon ay nagtungo na nga sila sa Amerika at doon ay nagsilbi si Aling Josel kay Maricel. Minsan ay napag-iisipan niyang hindi na lamang siya nagsisilbi para sa pera. Nagsisilbi siya bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng mga naitulong ng amo sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ano po ang natutunan nyo sa kwentong ito?
I-comment nyo naman sa baba ng video to. At syempre, sa mga bago pa lamang ay mag-subscribe ka na. I-hit na rin po ang notification bell at muli ito ang Dagit TV. Nagpapaalam, peace out.